In this video, tatalakayin natin ang subject pronouns. Anna has a smartphone. It is a gift from her dad. Eric and Anna are my friends. They live across the street. Ang mga salitang it at they ay tinatawag na subject pronouns. Ano ang pronoun? It is a word used to replace a noun. Ginagamit na pamalit sa pangalan. Halimbawa, Anna has a smartphone. It is a gift from her dad. Ang smartphone, noun. Ang salitang it ay pronoun. Ang it ay tumutukoy sa smartphone. Pumapalit sa salitang smartphone. Ang smartphone ay noun na tinatawag rin na antecedent. Ibig sabihin, naunang nabanggit. Kaya kailangan meron munang bagay na tutukuyin para magamit yung pronoun. Subject pronoun. Ano ito? It is a pronoun used as the subject of the sentence. Ginagamit na simuno ng pangungusap. Halimbawa, balikan natin yung pangungusap. Anna has a smartphone. Sa pangungusap na ito, ang salitang Anna ang subject ng sentence. Ito ang pinag-uusapan. Next sentence, it is a gift from her dad. Sa pangungusap na ito, ang salitang it ang subject. Ito ngayon ang pinag-uusapan sa pangungusap, hindi na si Anna. Ang it ay tumutukoy sa noun sa naunang pangungusap. Ang smartphone na ngayon ang pinag-uusapan sa pangalawang pangungusap. Another example, Eric and Anna are my friends. Ang subject sa pangungusap na ito ay Eric and Anna. Plural. Si Eric at si Anna. They live across the street. Ang subject sa pangungusap na ito ay they. Ang salitang they ay pronoun na pumapalit sa Eric and Anna sa subject ng naunang sentence. Subject pronoun also shows the point of view and the number. Point of view, ito'y tumutukoy sa sino o ano ang tinutukoy ng subject pronoun. At ang number ay tumutukoy sa dami, singular or plural. Number, singular or plural. Ang unang uri ng point of view ay first person. Ito ay tumutukoy sa nagsasalita. So, ang first person singular ay salitang I. Sa Filipino, ako. Ang first person plural naman, we. Sa Filipino, kami. Next, second person point of view. Tumutukoy ito sa kausap. Ang second person singular, you. Sa Filipino, ikaw. Ang second person plural, you. Hindi nagbago. Pero sa Filipino, ang salitang you ay may katumbas na salitang kayo. Next, third person. Tumutukoy ito sa pinag-uusapan. Ang third person singular, he or she, kapag
tao ang tinutukoy. Sa Filipino, siya. Kung bagay naman ang tinutukoy, it. Sa Filipino, ito. Ang third person plural, they. Sa Filipino, sila. Let's have a practice. Use the correct subject pronoun for the underlined nouns. Let's have the answers. There is a bag on the table. It is mine. Ang salitang it ang ginamit dahil ang salitang bag ay tumutukoy sa bagay at ito ay singular. Next. There are bottles under the sink. They can be used for the project. They ang ginamit dahil bottles, plural, at ang bottles ay nasa third person point of view. They. Next. Eric and Mark are working on a project. They have to finish it by Friday. Ang salitang they ang ginamit dahil ang subject na Eric and Mark ay plural. Third person point of view. Pinag-uusapan si Eric at si Mark. Next. Hey, Anna. Have you seen my brother? Ang subject pronoun na you ang ginamit dahil tumutukoy ito kay Anna. Si Anna ay nasa second person point of view. Kausap si Anna. Kaya you ang ginamit na subject pronoun. Next. I saw Anna. She was going to Kate's house. She ang ginamit dahil tumutukoy ito kay Anna, babae. At Anna, singular. Third person singular. Next. Eric and I are going out. We have to buy materials for the project. Ang subject pronoun na we ang ginamit dahil plural ang subject na tinutukoy. Eric and I. Ito ay nasa first person point of view dahil kasama yung nagsasalita, I. Plural dahil dalawa sila, Eric and I. First person point of view, plural, we. Anong dapat tandaan? Ang subject pronoun is used as the subject of the sentence. Ginagamit na simuno ng pangungusap. Halimbawa, Anna has a smartphone. Ang salitang Anna ay subject sa pangungusap na ito. It is a gift from her dad. Sa pangungusap na ito, ang subject ay salitang it. At ang salitang it ay tumutukoy sa smartphone. Kung okay sa iyo ang mga lesson videos tulad nito, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga susunod na videos.